Nako, eto na po mga kababayan. Senado nagkagulo dahil sa maleta, minority bloc na siyaka sa malaking pasabog ni SP Cayetano. Hawak USB, pinakita na blue ribbon, tuloy. Yan po mga kababayan, no? Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, no? Pasadahan po natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa social media. At eto, gusto ko pong bigyan ng reaction to mga kababayan kasi eto, mukhang meron sa Pilipinas pala 22 senators lang pala ang meron tayo. Ayon po kasi yan kay Senator Rapi Erwin Tulfo. Sabi po dito, Tulfo, there is quorum. We are considered only 22 now. Paano mo nasabing 22 lang kayo? Eto mga kababayan. Kaya niya nasabing 22 sila. Wala sina Senator Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada. Kaya 22 na lamang ang miyembro ng Senado. Dahil dito, makukonsiderang majority ang 12 senador pumasok noong Miyerkules. Ayan mga kababayan 22 is considered na daw na 12 is considered na quorum dahil 22 na lang sila. Paano pala si Senator Bato at si Senator Jinggoy Estrada? No? Si Senator Bato at si Senator Jinggoy Estrada ay mga senador din po. May kinahaharap lang silang mga kaso, no? Pero sila po ay mga senador ng ating bansa. Ibinoto po sila ng taong bayan. Di ba? Kaya kung sasabihin mong 22 lang pwede na, di ba? Bakit nyo tatanggalan ng karapatan yung dalawang senador? Kasi mga kababayan, nagtataka lang po ako kasi nung nakulong naman si De Lima, kasi na-research ko po sabi po dito mga kababayan, papakita po natin ito. Sabi po dito mga kababayan, tinanong ko po, no, kung si De Lima ba ay senador pa rin kahit nakakulong na siya. Sabi po dito, yes. Former Senator Leila De Lima was a sitting senator throughout her entire time in jail. She served 5 of her 6-year term mula 2016 to 2022 from a detention facility after being arrested on fabricated drug charges in 2017. Di umano Despite her incarceration, her office remained fully operational and she continued to file bills and issue statement from jail. No? She was later granted bail in late 2023. And has since been cleared of all charges. Ayan mga kababayan, what I'm trying to point out dito, bakit si De Lima mga kababayan, kahit nakakulong na, nakonvict mga kababayan, no, ay senador pa rin ng bayan. Senador pa rin ang turing sa kanya. At nakakapag-opisina pa kahit nandoon sa loob ng kulungan. Diba? Napaka-unfair naman po ng pagkakataon mga kababayan. Si Senator Bato walang kaso sa Pilipinas. No? Si Senator Jinggoy kinasuhan pa lang. There is no ang tawag diyan judgment yet, no? Wala pang paghusga. Wala pang nandito sa dila ko hindi ko mabigkas, no? Anyway, hindi pa po siya convicted, ayan, no? Hindi pa po convicted si Senator Jinggoy. Pero tinuturing nyo na siyang hindi senador. Anong klase ito mga kababayan? Diba? Or eto, ginagawa nyo lahat ng paraan. Para hindi matuloy ang investigasyon ng flood control. Diba? Parang yun pong nakikita nating dahilan. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni JR Bendalo.
Sabi po dito, nag-invento ng sariling rules at talagang sarap tampalin. Ayan, Mr. Law Bender. Hindi lang ngayon law, pati rules ng Senado gusto na nilang i-bend. No? Hindi pwede, kailangan hindi po natin i-accept na 12 na lang ang senador ng Pilipinas. Ha? Kung gusto nyo palang 12, edi magsara na lang kayo. Diba? Mas maganda pa, wala ng Senado. Makatipid pa ang taong bayan. Diba? Tama nga si Marcoleta, mahirap pag walang background sa batas, ipipilit nila ang mali. Correct? Kaya, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at eto. Dito natin hindi sila maintindihan. Talagang huling-huling nagsisinungaling po. Sabi po kasi dito ni Erwin Tulfo, Senator Alan Peter Cayetano is still the Senate President. Sabi naman po ni Ping Lacson, Senator Alan Cayetano is no longer Senate President. Ayan na. Ano na ang masasabi nyo dito? Sino po ang nagsasabi ng totoo sa kanila? Sabi po ni J. May, mura naman lang ng nagduwa-duwa ning mga yabagoy. Sabi po ni Crisanto, walang magkaintindihan kung magkasama ang Inchik at Bisaya. Aray ko po. Si Tulfo, akong nakita gi-interview kagabi saying Cayetano is no longer the president, dili si Lacson. Paras lang yun, di ba? Nagsisinungaling. Aray ko po. Baka sila ang mag-away, This is the story of Gideon in the Bible. When God will move, they will be fighting each other. Godspeed. Ayan. So ano pong masasabi niyo dito mga kabayan? Sino pong dapat ating paniwalaan? Pero ang masasabi ko lang, huwag tayong maniwala sa kanila. Kasi paras naman po sila, mga sinungaling. Ayan na. So sabi naman po ni Senator Alan Cayetano mga kabayan, Senate President Cayetano declares Blue Ribbon hearing on flood control will proceed tomorrow. Ayan mga kabayan, palakpakan po natin. Ito ang inaantay natin, no? Pero mukhang makakancel yata. Depende, hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya. Mga kabayan, abangan po natin. Pero kasi nagsalita rin si Erwin Tulfo. No? But Erwin Tulfo is illegitimate chairperson ng Blue Ribbon Committee, no? Marami pong natutuwa dyan mga kabayan. Sabi po dito ni Kyle, kaya po ang legit SP Cayetano Blue Ribbon should proceed with the investigation of the flood control scam. Yes to Blue Ribbon hearing. May the truth shall prevail. Ayan. Dapat kasuhan na rin si Cheese para mabawasan na rin silang walang silbi. Ang lumipat sa kanila. Damage din yun. Oo nga siguro kung hindi na po itutuloy yung mga kaso ni Cheese Escudero, no? Kasi nandun na siya sa kabila. That is the only condition na binigay nila, no? O kaya ako po nasabi mga kabayan na baka hindi po ito matuloy. Kasi ito, sana matuloy mamaya para masaya tayo. Okay? Ito si Bendelo, mayroon pong interview. Pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Napakayabang nitong hinayupak na ito. Ito. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hocus-pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Kita nyo na mga kabayan, nag-iba agad yung naratibo dito, no? Nag-iba agad yung naratibo. Mula sa kay Senator Rodante Marcoleta na iimbitahan lahat ng mga witnesses na lahat na po ng may alam sa flood control. Hanggang dito kay Erwin Tulfo na hindi po lahat ay iimbitahan. Titingnan muna kung papabor siguro sa kanila or hindi papabor sa kanila. Diba? Yun po yung pagkakaiba dito mga kabayan.
Because yung kay Marcoleta and Pia Cayetano, they're willing, no? To invite kung sino man ang pwedeng magsalita. Pero dito, mga kaubayan, bakit nyo pinipigilan? Diba? Bakit mo pinipigilan Erwin Tulfo? Dahil ba, ikaw ay isa sa mga pinangalanan na malitahan? Diba? As simple as that. Huwag na tayong maglokohan. Huwag ka nang pa-English pa dyan. Diba? Niloloko mong taong bayan eh. Bakit ikaw magiging chairperson ng Blue Ribbon Committee where in fact you are one of the suspect, kung baga, di ba? You are the one of those who receive maleta. Di umano, sabi po ng 18 Marines. Yeah? Tapos ikaw ang mamumuno. Where is your magiging ka ba? Magiging neutral ka ba sa pag-iimbestiga mo? Or tulad ka rin ni Lacson? Diba? Pero huwag tayong mag-alala kasi illegitimate po ito. Illegitimate na chairperson. Peke po ang hinayupak na ito. Biruin nyo. Nagtalaga sila ng bagong mga chairperson ng mga committee. Nagtalaga sila ng Senate President nang walang quorum, mga kaubayan. Sinasabi nila, okay na daw siyang ang 12, quorum na daw ang 12 dahil 22 na lang sila. Hoy, for your information, buhay pa po. Si Senator Bato at si Senator Jinggoy. And the Filipino people considered them as senator. Binoto po sila ng taong bayan. Di ba? Ay, nako. Klarong-klaro po kung ano po ang inyong dahilan. Kung bakit nyo ginugulo. Kayo ang nanggugulo ng Senado. Di ba? Kayo ang nanggugulo. Ngayon alam na po natin kung bakit po nila ginulo. Dahil po dito, no? Yung naratibo niya ngayon, yun po ang dahilan, no? Para hindi ituloy ang investigation. Nako, huli na kayo. Anyway, eto, pakinggan po natin si Senator Cayetano, mga kababayan, sa SP. Cayetano, pasok. Malaking ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Isang mahilig na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hinihingi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po
ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Illegal, tapos sinabing may continuing forum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na ba ang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwedeng magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking po yan. Maraming salamat po.